Hindi nang napahamak. O, di ba? Second chance, bigyan ko ng pagkakataon ulit. Ganyan. O, di ba? Siguro ipit din si Renzo. Pero mas maganda talaga sinasabi mo. Pero feeling ko talaga ipit siya dahil minamando siya. Pero mas maganda pa rin na yun ang open up mo. Pero naiintindihan namin na ipit ka sa sitwasyon kasi parang syempre nakakatanggap ka sa... Ito tignan nyo Ganito ka-open si Tekram. Siya yung nagbukas ng topic. Di ba? Ganito si Tekram. Hindi siya nagtatago. Kaya ako natatawa dun dito sa mga bumabati ko sa kanya Pasalamat nga kayo, umamin Galing sa bunganga niya mismo ng galing yan O katulad niyan, binanggit nila yan. Gagawa ng kwento yan. Gagawa nila ng kwento yan. Yung pagkakabanggit kay Renzo na yan, na ito palang, siyempre, totoo naman yung sinasabi ni Tech Jun. Kaibigan niya Same thing with Luis dati. Kaibigan nila, tropa nila, sila yung magbabarkada. Di ba? So, hindi mo maalis dito sa Renzo na manahimik. Kasi, it's either ayaw niyang masama, no? Sa kung anong pwedeng mangyari or magalit si Dave. Actually, yun yung ano nun Yan yung hindi, ewan ko, ba't hindi nila nakukuha na hanggat maaari, pwede namang itago ni Ramil yan. Pwede niya namang hindi banggitin diyan sa live nila. Recorded yan. Pwede niyang ikat yan. Hindi niya kinat. Di ba? Pero iba yung dating doon sa mga gustong magka-views at magkaroon ng tuloy-tuloy na topic. No? Si Renzo naipit siya kay Dave at Luis. Pagkasama ni Renzo si Luis, magselo si Gador. Kaya si Luis doon na pasasamahin si Renzo kay Gador. Si Luis solo tahimik lang. Correct, ganun ang isip ni Renzo. May ipit siya And it seems itong batang to tahimik lang to No, I don't know him, si Renzo. But the way na magsalita siya dyan, the way siyang kausapin, sa kanya, mananahimik siya, no? Kahit alam niyang may mali na. Dahil ayaw niyang, syempre, kaibigan tropa Alam niyo yung sa mga magkakaedad, no? Yung mga ganyan, yung tropa-tropa, hindi mawawala yan yung takipan. No, takipan yan So, kung maaari nga, baka nga natanong na nila si Renzo nung iba pang detalyeng pinagagawa ni Dave, hindi na lang nila ini-ere. Pero dito, makikita mo si Tekram kung gaano siya ka-transparent. Di ba? So, at kaya nga nasasabi ni ni Tech June na naiintindihan niya. No? Kaya naiintindihan niya. But kaya hindi nila nasisisi din yung mga batang naging tropa ni Dave. Kasi alam yung ano diyan takipan sa magtotropa, hindi nawawala 'yan. Normal 'yan. Kahit nga sa ating mga may matatanda na 'Di ba? Pagka tropa natin kahit alam nating kung saan nagtago malay ko, hindi ko nakita. Pasasamain mo pa nga siya para hindi ka paghinalaan na tinatago mo, 'di ba? What more pa yung mga ganitong edad. Kumbaga somehow parang may utang na loob ka na tinitingnan. Di ba? Gano'n naman kasi, di ba? May kaibigan ka na napapakain ka, or natitreat ka, ganyan. Medyo syempre, ayaw mo siyang gano'n-gano'n na lang na ibulgar. Pero mo, no? Kung si Tech Jun hindi nag-i-explain in details, pasasamain na naman nila si Tekram dito. Masasamain nila si Tekram. Kaya nga gusto kong reaction ngayon At maigi, sinabi ninyo siya si Renzo. Kasi nung pinapanood ko to kanina, hindi ko alam kung sino yung Renzo. Ngayon, mas malinaw ngayon. Kung umamin man si Tekram sa pagdidisiplina niya kay Dave, no? Ito, another proof na si Tekram hindi kaya doon sa isang live nila, 'di ba? Na nasabihan siya ni Tech Poren
Oh, na siya na lang magsasalita. Oh. Kasi nga masyadong transparent si Tekram. Tapos ay nako, ewan ko dito sa mga tao gumagawa ng kwento kay Ramil. Oh, pasalamat nga kayo dahil ganyan si Ramil eh. Kung hindi ganyan si Ramil eh, may ibabalik ba itong si BJ? Na inamin na ni Ramil na nag-withdraw ng 2.7 na minaltrato. Oh. Ay nako, BJ. Palibhasa hindi mo na kinikilala yung reaksyonan mo eh. Anyhow ka lang eh. So kaya effect talaga ang sitwasyon niya. Pero ganun pa man, mas maganda talaga. Sinabi lang. Kung may nakikita ko yung malis. At saka maganda to, no? Ganyan, harap-harap. No? Kaharap si Luis, kaharap yung Renzo, no? Para malinaw sa kanila. Sa kanilang dalawa. And doon pa sa ibang mga kasama nila. No? Na yung nangyari kay Dave, dapat wag nang maulit. No? At ano sa kanila yan? Maging aral din sa kanila. No? Kung si Renzo man yan or si Luis. No? Na at mismo kanila Tekram. No? Alam nyo, hindi lang naman ang aral niyan sa ano eh, no? Kay Luis at saka kay Renzo. Eh. May aral din yan kanila Tekram. No? May aral din sa kanila yan. No? Na kailangan nilang maging mas maging open. Yan, yung mga ganyang usapan. I think ginawa rin na ata ni Tech Jun yan doon kanila, ano eh, kanila Dave noon eh. No? Ang ano dito is sila Luis at saka yung si Renzo. No, na dapat ano sila, maging lesson sa kanila yung nangyari kay Dave. Lagi namang may heart-to-heart talk yan, si Gador at si Tech Jun. Oh. Ay, so talagang nasa tao. Yan yung mga ugali na gustong alisin ni Tekram kay Dave. Kaya lang, tinago lang pala. Correct. No? Pero maganda to. Harap-harapan din na nasabi ni Ramil, no? Yung yung saloobin niya, no? Maganda yan. Tsaka ngayon, magiging lesson na rin kay Renzo yan na oo, nakikisama ka pero think of matuto siyang mag-isip ngayon ng mas malawak. No? Eh, kita mo ngayon yung nangyari. Nasaan na ngayon yung imbis na mapapaigi. Kung yan, nasabi nila ng maaga, di ba? Naayos ng maaga nila Ramil yan. Kung may nagkwento lang sa kanila kaagad. Pantay-pantay tayo dito. Oo. Walang Walang mataas sila yung hindi na natin. Silang presi. basta mali. Basta ang prinsipyo natin lagi, pag mali, iayos. Hindi pwedeng itago, hindi pwedeng ipagtanggol dahil kapahamakan yun eh. Napapahamak na. Kapahamakan yun eh. Eh, kamukha na nangyari kay Kuya. Wala nang kabayapaan sa ano yun eh. Nakaano kasi ng pera. Iba kasi ang pera. Tsaka ano po, Iba rin lumasa ng pera. yung dito po, may limitation. Doon po wala. Kaya, Yes. gusto nyo po siguro yung parang walang Lumakas lang lalo ang loob niya nung mag-ask siya if pwede siya doon kay i-implement ni Ramil ang nagpalaki, no? Na lahat ng gusto mo, no? Kaya mas mahirap ito. Mas maigi pa nga umampo na lang si Ramil ng baby na 12 anyos. Saktan tayo, nakakalimutan natin yung magagandang ginagawa nila sa atin. Yun yung katotohanan doon. Kaya, pag nasaktan kayo, limbawa, puro na lang galit, puro na lang ako. Hindi ganun. Kasi alam nyo, mahirap itong ginagawa ni Ramil. Mahirap ito eh. No? Hindi mo kadugo. Tapos, may isip na, 12 anyos. Di ba? So, nakaranas na talaga sila ng buhay na iba
sa gustong i-implement ni Ramil. No? Kaya mas mahirap ito. Mas maigi pa nga umampu na lang si Ramil ng baby pa lang eh. Kaysa sa mga ganitong edad. Or tumulong sa mga baby pa lang. Kaysa sa mga 12 anyos na edad. Tapos palalakihin mo na pasusundin mo doon sa gusto mo. Mas mahirap yun. No? Kasi mayroon na silang pinagdaanan eh, na hindi mo alam kung ano. Unlike nung baby pa yan, inalagaan mo, so sigurado ka na ikaw mismo ang nagpalaki. No? Na lahat ng gusto mo na na nagawa mo. No? Unlike yung mga ganitong edad. Mas mahirap ito, actually. Mas maigi pa nga tumulong ka na lang doon sa mga medyo katulad nila Jason, nila Freddy ba yon, no? Yung mga nanduroon dati sa Manalastas. Mas maigi pang tumulong ka na lang sa mga ganun. Eh kasi yun, alam mo, ganun na sila. Unlike sa mga ganito, mag-i-expect ka pa na mababago mo sila. No? Kaya yung pagiging matigas ng ulo nilang lahat, normal yun kasi iba yung pinapa-implement mo eh. Ito yung gusto mong mangyari sa kanila. Sa ganito mo sila gustong ihubog dahil alam mo ito yung tama. No? Ito yung tama para sa inyo. Kaya sana ito yung gawin nyo. So, hindi mo may expect sa lahat yan. No? Si Dave kasi, aminin natin sa hindi, special si Dave para kay Ramil. Special si Dave para kay Ramil. Doon sa mga napanood kong video, special si Dave para kay Ramil. Kaya ganun na lang yung panghihinayang niya. Kaya, alam mo, yun din yung masakit para doon sa mga nakaka-relate kay Ramil. No, katulad nga sabi sa inyo, hindi naman as reactor eh. Nung nakita ko yung nangyaring to, hindi as vlogger, yung pinairal ko rito. Ang inisip ko kung paano sa akin nangyari yun. No? Nag-ampun ako, nag-alaga ako, tinuring ko sarili kong anak, no? Binigay ko yung best ng bilang isang ama dahil nga naghahanap siya ng pamilya, gusto niya ng buong pamilya, no? Na iyon lang naman yung gusto mong ibigay, ang ina after 5 taon. Ganun pa yung maririnig mo. Di ba? Okay. Kaya, maano pa rin si Ramil. Mabait pa rin talaga si Ramil. Para maisip niya pa na humingi lang siya ng sorry, bumalik lang siya, tatanggapin pa siya. Kaya lang, wala tayong magawa. Ganun talaga. Yun yung ano eh, downside ng pag-aalaga sa mga ganito. Kaya yung guidance, yung constant paalala, hindi talaga dapat mawala yan. Matyaga si Ramil para mag-alaga siya ng mga ganito. Matyaga siya. Yun yung mga, ewan ko, hindi ko alam kung dahil ba, kung anong isip meron yung mga bumabatikos ngayon kay Ramil. Na maigi naman sana, kung hindi sila nakakapunta dyan sa bahay nila Ramil, hindi sila labas-pasok dyan sa bahay ni Ramil. Di ba? Halos lahat naman ng bumaliktad data na nakasuporta ngayon kay Dave, nakapunta ng hindi lang isang beses or 2 beses sa bahay nitong mga to eh. Nakalimutan mo ba nung yung magulang mo, pinuri ka niya nung may nagawa kang tama? Binilang ka ng ganito nung may ginagawa kang tama, di ba? Sadyang nakakalimutan mo yun kapag emotionally, emotionally high. Gusto yun, nasaktan ka, emotionally high ka rin eh. Nabubulag ka, hindi mo nakikita yung magagandang ginawa nila. Pag nakikita mo yung hindi. Kahit naman tayong mga totoong anak ng mga magulang natin, di ba? Tayo nga, pag napapagalitan tayo, ano ba yung nagiging reaction natin? Di ba? Oh. Sumasama ang loob natin. Nakakaisip nga rin tayo maglayas, di ba? Di ba? Nakakaisip din tayo maglayas. Nakakaisip tayo na
Bakit ganito yung magulang natin sa atin? Lalo na pag pinagagalitan tayo, napagsasalitaan tayo ng hindi maganda. Di ba? Yun nga lang kasi, ang kaibahan, hindi talaga nasimulan sa umpisa yung pag-aalaga ni Ramil. No? Tingin ko yun yung medyo kulang. No? Yun yung mga siguro hindi na na-consider ni Ramil dahil nga lalo na kay Dave dahil special talaga si Dave para sa kanya. No? So, what more pa yung mga ganitong edad mo na inalagaan. No? So, nagkaroon ng opportunity si Dave na magawa yung gusto niya at mayroong mag-aalaga sa kanya. So, grinab niya yun without considering no, yung mga nangyari sa buhay niya. No? Hindi niya naisip kung ano yung importansya ng pagbablog sa kanya. No? Hindi niya nakita yun eh. Hindi niya naisip na yung pagbablog sa kanya is parte ng buhay niya. No? Kasi hindi rin naman kasi kaya ni Ramil na ibigay lahat ng gusto nila kung hindi sila susuportahan ng mga galanting sponsor na yan eh. Di ba? So, dapat lahat sila tumatak sa isip nila yun na parte ang Tekram community, ang community sa pag-monitor ng progress nila. No? Kaya dapat hindi nila minamasama yan eh. Kung nagkakaroon man ng mga ganyang vlog si Ramil, ano yan eh, awareness doon sa mga taong nakasuporta sa kanila, yung mga nagmamahal sa kanila, katulad ni Ninang Precious. Oh. For her to see this kind of video, no, na pinapangaralan, pinapakita yung concern, no, pinapakita na may effort yung mga katulad nila Tekram, ano sa kanila yan? Napapanatag sila dyan. Sir, community, alam ng mga wakwak yan, kaso iba kasi ang intention nila, may kasamang pang-insecurity kay Tekram. Most likely, insecure sila at naiinggit. No? Masama man sabihin, pero kasi hindi mo ako kasi hindi ko makita eh. Ay, Ma'am Yoli, salamat po. Hindi ko kasi makita yung reason nila kung bakit ganyan yung isipin nila kay Ramil eh. No? Para ikaw ay mag-vlog, mag-charity vlog for how many years? 6 years. No? Kumbaga, hinubog ka na ng experience mo eh sa lahat ng mga taong na kasalamuha mo eh. Walang pinagkaiba yan sa nagtatrabaho ka sa isang kumpanya eh. No? Na pag yan yung lagi mong ginagawa, nagiging used to it ka na. No? Nasasanay ka na. Pero yung proseso kung paano ka nasanay, yun yung challenging part. 'Di ba? Nakita niyo naman kay Tekram, kayo mismo, kayong mga matagal na rito. Kung ano yung sincerity niya sa pagtulong eh. Yung ginagawa niyang pagcha-charity work. 'Di ba? Mahirap 'yun para ma-maintain mo yung ganun. Siguro ngayon, okay na. Yun nga, nakasanayan niya na eh. So, okay na. Pero kung ikaw iisipin mo for that kind of year, no? Yung 6 years, running 7 years, na ganyang klase yung mga tinutulungan mong tao, no? Yung mga mga problema sa pag-iisip, mga batang lumaki sa kalye, di ba? Mas maigi pang yung ka na lang eh, magbigay ka na lang sa kanila ng mga kain nila eh, kaysa sa yung ganyan na, ito katulad nito, continuous continuous support tong mga ganito. Oo, may suporta ng mga sponsor. Okay? Kumbaga sabihin natin na sinusuportahan naman sila ng sponsor eh. Financially. Oo. Pero, mas gugustuhin ko pang mag-sponsor na lang ako kaysa sa mag-alaga ako. No? Maigi sana kung yung inalagaan ko baby. Mas okay pa ako doon.
na ako na lang mag-sponsor. Kaysa yung mga ganito. Kaya yung challenge nito, continuous challenge tong ginagawa ni Tekram. It takes really a lot of effort, patience, determinations, no? Para tumulong ka sa mga taong hindi mo kaano-ano. Malaking ano po yun, factor yun. Coming from them, mga senior citizen na nasa supa yung bata, super parinig pa sila. Kaya parang isa yun na reason why naging mas mahirap sa camera si Luis. Mas gusto nasa room pag may tao. Dapat isa ito no sa ipaintindi mismo sa kanila. No? Naintindihan ko naman yung feelings nila, no? Nila Luis, lalo na si Luis dahil siya ngayon yung limelight. Kumbaga sa kanya nakafocus no, yung atensyon. Pero dapat maintindihan din ni Luis na hindi yung ginagawa nila Ramil or ng Manalastas para lang magkaroon sila ng content. It's more of an update, no? Dapat i-consider ni Luis din yung katulad ng nararamdaman ni Ninang Precious, no? Dapat magkaroon din sila ng consideration at tanggapin nila, no, na parte sila, ang buhay nila ay parte ng community na to. Yun yung mahalaga do. Maintindihan nila yun. Hindi yan para mabuyang-yang yung buhay ninyo. Hindi naman, bakit pinapakita ba ni ni Tekram na naliligo sila? No, tubad or na nakabrief? Hindi naman, di ba? May limitations pa rin naman yan. May limitations pa rin naman yan. Meron boundaries pa rin naman yan sila Ramil sa mga update. Wala yan sa mga edad nilang yan. Wala naman. Kahit naman ng mga bata pa sila. Kahit pinakita ba ni Ramil na pinaliliguan niya, kubudubat niya mga yan. Di ba? So, dapat yun din yung maintindihan nila Luis. No? Na hindi porke binablog sila ni Ramil, para lang magkaroon ng views. It's more of an update doon sa mga tao na nagtiwala sa kanila. Di ba? Yun yung habol nila doon.